God bless you po sa inyong lahat. Welcome po sa Lesson 5. Ang lalabas pong verb sa Lesson 5 ay tatlo. Una po, ikimas, ibig sabihin to go, sa Tagalog po, pupunta. Sa grupo po ng verb, siya po ay group 1. Sunod po ay kimas, ibig sabihin po ay to come. Sa grupo ng verb, siya po ay group 3. Next po ay kairimas, ibig sabihin po ay to go home. Sa grupo ng verb, siya po ay group 1. Punta po tayo sa particle na gagamitin natin at lalabas po sa lesson 5. Una po, particle e. Ang particle e, kung makikita nyo is nakasulat ay he. Pero kapag ipopronounce po siya ay e. Ang particle e po indicates direction. Ang particle e daw po siya nagtuturo sa direction or sa place. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin ng e ay sa or ng. Dito po natin siya gagamitin sa tatlong verb na ito. Halimbawa po sa to go, pupunta sa ganung place. Pupunta ng, kapag nang ang ginamit po ninyo. Next po, particle de. Ang particle de naman po indicates the means of transport. Ang de naman po ang nagtuturo o nagtutukoy sa pamamaraan ng iyong transportasyon. Ano po ang ginamit nyong sasakyan or vehicle. Sa English po, ang ibig sabihin niyan ay by. Sa pamamagitan or sa pamamaraan. Next po, to. Ang ibig sabihin naman po ng to ay together with. Kasama po. Ibig sabihin niya and or with. Punta po tayo sa interrogative na lalabas po sa lesson 5. Nan or nani. Ang ibig sabihin po ay ano. Ang nan po, hindi po siya pwedeng gamitin mag-isa. May kasama po siya lagi. Halimbawa po, nandas ka. Ano po? Ang nani, pwede po mag-isa. Pwede mong sabihin, nani, ano? Pero plain form po. Next po, doko. Ang ibig sabihin ay saan. Sunod po, dare. Ang ibig sabihin ay sino. Si dare po, once nagkaroon ng to, ang ibig sabihin sa Tagalog niyan ay sinong kasama. Pag tinanong ka, dare to, sinong kasama mo? Next, itsu. Ang ibig sabihin naman po ng itsu ay kailan. Ang magiging sagot po natin dito ay adverb of time. Pattern number 1 po tayo. Ang pattern number 1 po natin ay place, particle e, ikimas, kung ang gagamitin natin ay ikimas na pupunta, or kairimas na ibig sabihin ay uuwi, or kimas na dadating. Ngayon po, napansin nyo po yung particle e ay may particle ni. Yung e po, pwede po siyang ni po ang ating gamitin. Sa rin po ang ibig sabihin yan. Sa libro po natin dyan sa school ay particle e. Pero sa ibang book ay ni particle po. Alin man po sa dalawa ang gamitin nyo, wala pong problema. Mag-fix na lang po ako sa particle e. Translate po natin ito. Pupunta po sa Manila. Sabi niya, unahin daw natin yung place. So, ang place natin ay Manila, kaya Manira. Tapos po, e na lang po ang gagamitin natin. Manira e. Ang ibig sabihin ng pupunta ay ikimas. Kaya, lagay natin dito ay ikimas. Basahin po natin. Manira e ikimas. Pag translate po, pabalik. Pupunta po sa Manila. Naka-mas form po tayo. Kasi pupunta ka pa lang po. Present tense pa po siya. Next po tayo. Umuwi po sa bahay. Kapag sinabing umuwi, nakauwi na po siya. Ibig sabihin past tense. Unahin po muna natin yung place at yung umuwi or uuwi sa kairimas po tayo. Bahay po ay uchi. Particle po natin sa e na lang po. Umuwi po ay past tense. Kaya yung mas po dito, papalitan po natin ng formula. Magiging mashta. Kaya ang kalalabasan ay magiging kairimashta. Sahin po natin, uchi e kairimashta. Uchi e kairimashta. Ibig sabihin, umuwi po sa bahay or umuwi po ng bahay. Next po, dumating sa Japan. Yung place natin ay Japan, Nihon, particle, e. Ang dumating po, ibig sabihin, past tense na, nakarating ka na.
Sa kimas po siya, itong kimas dadating po. Dumating na yung mas, yung formula natin, papalitan po natin. Magiging kimashita. Ang kalalabasan po, Nihon e kimashita. Dumating po sa Japan. Ang ikimas po, gagamitin po natin yung salitang ikimas or pupunta sa mga lugar po na pinupuntahan po natin. Ang kairimas naman po, gagamitin po natin ito sa lugar kung saan po tayo umuwi. Halimbawa, sa bahay. Tapos kung ang probinsya mo ay Davao, nasa Manila ka, sasabihin mo po ay uuwi ng Davao. Huwag mo pong sasabihin pupunta ka ng Davao. Yung mga hindi taga Davao po, ang gagamitin nila ay pupunta po sa Davao. Once po na ikaw ay belong doon sa lugar na yon or sa bansa, kairimas po ang gagamitin nyo kapag wala po kayo sa lugar na yon. Ang ikimas po, ito po ay sa mga lugar na hindi po kayo doon nakatira. Pupuntahan lang po natin. Confirmative question po tayo. May ginawa po ako ditong present tense at saka past tense. Ang halimbawa po natin ay, pupunta ka po ba sa SM? Base sa pattern number 1, dun po natin siya itatranslate. Unahin po natin yung place, SM, particle e, at yung pupunta, ikimas. Tapos, para maging tanong po ito, lagyan po natin ng question marker sa dulo na ka. SM e, ikimas ka? Pupunta ka po ba sa SM? Ngayon, kapag ang sagot mo ay opo, sagot mo ay hi. Pwedeng shortcut answer, hi, ikimas. Ibig sabihin, opo, pupunta po. Pagka ayaw mo naman pong mag-shortcut answer, hi, kopyahin mo po mula sa unahan. SME, ikimas. Hi, SME, ikimas. Ibig sabihin, opo, pupunta po sa SM. Aliman po sa dalawa. Ngayon po, hindi po dito ginagamit na ang salitang hi, so des. Kasi ang hi, so des po ay ginagamit lang po siya sa noun. Ito po ay hindi na kasi po, ito po ay verb. Hindi na po siya pwedeng gamitin dito, yung hi, so des. Punta po tayo sa negative answer. Ngayon po, ang confirmation po natin ay iye. Ang negative po ng ikimas, kopyahin po muna natin yung verb stem na iki. Tapos yung negative ng mas, masen. Ang kinalabasan po, iye, ikimasen. Yan po yung pinaka shortcut answer. Kapag gusto mo pong kopyahin lahat, iye, kopya po si SM, particle e, iki, yung mas, palitan po natin ng masen. Ang kinalabasan po, iye, SME, ikimasen. Sabi mo, hindi po pupunta sa SM. Ito po, hindi po pupunta. Ito po, hi SME, ikimas. Opo, pupunta po sa SM. Ito po, opo, pupunta po. Pakisulat na lamang po at pakilagyan na rin lang din po ng translation. Next po, punta po tayo sa past tense. Pumunta ka ba or pumunta ka po ba sa SM? Unahin po natin yung place. SM, particle e. Pumunta, ang past tense po ng ikimas ay ikimashita. Past affirmative or past positive. Para maging question po ito, lagyan po natin ang question marker sa dulo. SM, ikimashita ka? Pumunta ka po ba sa SM? Kapag hi, direct answer tayo, ikimashita. Ang sagot mo ay, hi, ikimashita. Kapag gusto mo pong kopyahin, hi ulit. Kopyahin po yung SM. Yun po, hanggang po sa verb. Kumbaga po, pag nag-hi ka at gusto mong kopyahin lahat, maglagay ka lang ng hi sa unahan, iwanan mo lang yung ka. Pareho lang po dito, maglagay ka ng hi sa unahan, iwanan mo ang ka, may sagot ka na po. Okay, basahin po natin yung sagot. Hi, ikimashita, opo, pumunta po. Hi, SME, ikimashita, opo, pumunta po sa SM. Ulitin ko po na hindi na po pwedeng gamitin dito ang hi, so des.
Next po, kapag ang confirmation natin ay iye, yung ikimashta natin, kopyahin po muna natin yung ating verb stem na iki. Ang past negative po ng mashta ay mas, masen, mashta, masendeshta. Masendeshta na po yung ating formulang ilalagay. Kasi po nag-no ka, nag-negative ka po. Iye, ikimasendeshta, ibig sabihin hindi po pumunta. Next po, kapag ayaw mo pong direct answer, kukopyahin mo po yung SM, yung particle e, at yung verb stem na iki, tapos yung negative form ng mashta na masendeshta. Iye, SMA, ikimasendeshta. Ang ibig sabihin po, hindi po pumunta sa SM. Ito po, hindi po pumunta. Hi, SMA ikimashita. Opo, pumunta po sa SM. Hi, ikimashita. Opo, pumunta po. Pakilagyan na lang po ng translation. Interrogative question po tayo. Meron po ulit tayong present tense at past tense. Unahin po uli natin ang present tense. Base pa rin po sa pattern number 1, doon po natin siya itatranslate. Dahil po hinahanap po yung kung saan ang pupuntahan niya, unahin po natin yung salitang saan or doko. Doko, saan ka po pupunta? Doko ikimas. Tapos lagyan po natin ang kasadulo. Doko ikimas ka. Ngayon, nandyan po yung ating pananong. Diyan po natin ilalagay yung sagot. Ang sagot po natin ay SM na rin po. SM. Yung ikimas po, kopyahin lang po natin. SMA ikimas. Ibig sabihin po, pupunta po sa SM. Ngayon po, halimbawa, kung ikaw po ay tinanong na doko ikimas ka, tapos wala ka naman pong pupuntahan. Ang isasagot mo lang po ay, kopyahin mo po yung salitang doko at yung particle e. Ngayon, itong particle e po, optional po siya. Pwede pong nandyan, pwede pong wala. Pagkatapos po, dudugtungan nyo po ng particle mo. Itong particle mo po, lumabas na po ito sa lesson 1. Ang ibig sabihin ay din or also. Pero sa pagkakataong pong ito, ang mo ay hindi po ibig sabihin ay din. Ang kinalabasan po nito ay doko emo or doko mo. Tapos po, tatandaan po natin, negative po ang kanyang dulo. Ine-negative po natin yung verb natin. Ikimas, magiging ikimasen. Masen po siya kasi present negative. Doko emo, ikimasen or doko mo, ikimasen. Ibig sabihin po, wala pong pupuntahan. Punta po tayo dito sa past tense. Saan ka po pumunta? Unahin po uli natin yung doko, particle e. Yung ikimas po, gawin nating past tense na ikimashita. Dahil po ang mashita ay past affirmative po. Lagyan natin ng ka para maging magkaroon tayo ng question marker. Doko ikimashita ka? Saan ka po pumunta? Nandito po yung pananong. Diyan po natin ilalagay yung ating answer. Gayahin na po natin yon. SM. Tapos po, copy yung e at yung verb na ikimashita. SMA ikimashita. Ibig sabihin po, pumunta po sa SM. Ngayon po, katulad po dito sa kabila, paano naman po kung wala kang pinuntahan? Ang gagawin mo po, kopyahin po natin uli yung doko. Sabi ko kanina, yung e, pwedeng nandyan, pwedeng wala. Ngayon po, wag na po natin isama yung e. Mo na lamang po. Kaya naging doko mo. Pwede rin pong doko emo. Tapos po, negative po ang dulo. Yung verb mo sa unahan, gagawin mo pong negative. Ang ikimashita ay past affirmative. Ano naman po ang past negative ng ikimashita? Yung verb stem po natin ay iki. Formula nating negative ng mashita ay mas, masen, mashita, masendeshta. Kaya masendeshta po
ang ilalagay natin dito. Basahin po natin. Dokomo ikimasen deshita. Ibig sabihin po, wala pong pinuntahan. Pattern number 2 na po tayo. Ang pattern number 2 po natin ay sino wa, adverb of time. Yung ibig sabihin ng adverb of time ay kailan daw. Place naman po dito, particle na nang ibig sabihin ay sa. Ikimas, pupunta or to go. Or kaya, ang gamitin nyo sa dulo ay kimas na to come, kairimas na to go. Mamili nilang po kayo sa tatlo kung ano po ang gagamitin po ninyo sa inyong example or sentence. Translate po natin ito. Bukas, ako ay pupunta sa supermarket. Ngayon po, sinabi ko sa lesson 4, yung adverb of time at saka yung sino wa, pwede pong magkabaliktad. Pwede pong mauna ang adverb of time sa unahan, si sino wa after the adverb of time. Ngayon po, unahin ko po yung sino. Sino daw? Ako. Ibig sabihin ng ako ay watashi. Tapos, sorry po, nawawala po ang ink na. Hindi po kasi makalabas po dito sa amin talaga. Tapos, particle wa. Tapos, yung adverb of time ay bukas. Ibig sabihin ay ashita. Tapos po, place. Ang place po ay supermarket. Ang supermarket po ay nakakataka na masyadong mahaba ang supermarket, kaya shinortcut po nilang supa. Supa. Tapos po, particle Ngayon ay pupunta pa lang bukas. Ibig sabihin, present tense ang aking verb. Ikimas. Watashi wa ashita supa ikimas. Ako ay bukas pupunta sa supermarket. Or bukas ako ay pupunta po sa supermarket. Next po. Last year, ako ay hindi umuwi sa bansa. May word pong hindi. Translate po natin. Sino daw? Ako pa rin. Watashi. Particle wa. Dito lang po tayo titingin sa pattern para hindi po tayo mawala. After po nun, adverb time, kailan? Last year. Ang last year po ay kyonen. Tapos po, place, saan? Bansa. Ang ibig sabihin ng bansa ay kuni. Particle Ngayon, umuwi, kairimas. May word po siyang hindi. Tapos, last year. Pag sinabing last year, past tense. So, gagawin po natin, ang umuwi ay past tense, negative. Ngayon, ang kairimas, magiging, kopyahin po muna natin ang verb stem na kairi. Tapos po, yung ating formula na past negative. Mas, masen, mashita, masendeshita. Naka-masendeshita po ang ating formula dahil last year pa po niya tinutukoy. Watashi wa kyonen kuni kairimasen deshita. Ako ay last year hindi po umuwi sa bansa, or last year ako ay hindi po umuwi sa bansa. Napaka-importante po na alam niyo po ang present tense at past tense. Kung positive ba siya at negative po ba siya. Tapos po sa part dito, yung watashi, dahil ikaw po ang speaker, pwede nyo na pong hindi isama ang watashi. Pero kapag ibang tao po ang gumawa ng verb, huwag nyo pong tatanggalin. Pattern number 3 na po tayo. Ang pattern number 3 po natin ay adverb of time. Tinutukoy niya po ay kailan. Ang verb po natin gagamitin ay ikimas, kimas, kairimas. Dito po ay walang particle. May ginawa po ako dito na nakatranslate na po. Example po, bukas po darating or darating po bukas. Alin man po doon yung Tagalog nyo. Okay lang po yun. Unahin po natin yung adverb time na bukas ay ashita. Tapos yung darating po ay kimas. Kaya ashita kimas. Pag tinanong ka, kailan darating? Ashita kimas. Next po, pumunta po kahapon. Pumunta po kahapon. Ngayon, ang ating adverb time, kailan? Kahapon. Tapos po, pumunta,
Ito po ikimas naging ikimashita. Kasi past tense na kino ikimashita. Tinanong ko, kailan pumunta? Kino ikimashita. Next po, hindi po dumating kahapon. Nagkaroon po na word na hindi, kaya po mayroon tayong masendeshita. Bakit po masendeshita? Kasi po kahapon, ibig sabihin po past, negative na po siya. Kino, yung ating adverb time, ito yung kahapon. And then dumating po ay ki at yung negative po nating formula na masendeshita. Kino, kimasendeshita. Kahapon, hindi po dumating or hindi po dumating kahapon. Next po, pattern number 4 po tayo. Wala po siya halos pagkakaiba rin dito sa pattern number 3. Kaya lang po ang nadagdag dito ay month at date. Dito pa rin po yung adverb time or kailan. Kaya lang buwan at saka petsa ang kailangan natin dito. Pwedeng buwan lang, pwedeng date lang, pwedeng magkasama ang dalawa. Ngayon, lalagyan po natin ng particle ni. Yung verb pa rin natin, ito pa rin tatlo. Yan yung nandiyo dyan. Ito po nakalagay dito ay April po dumating. Kailan daw ang buwan? Shigatsu. Nilagyan po natin ng particle ni. At yung dumating na kimashita. Naka-past tense po kasi dito, dumating daw po. Shigatsu ni kimashita. Halimbawa, kailan ka dumating? Shigatsu ni kimashita. Dumating noong April or April po dumating. Next, June 10 po pupunta. Yung June 10, mayroon tayong month at date magkasama, Rokugatsu Toka. Tapos, susundan po siya ng particle ni at pupunta pa lang, ikimas. Rokugatsu Toka ni ikimas. Halimbawa, pupunta ka sa Japan ng June 10, kailan ka pupunta? Rokugatsu Toka ni ikimas. Ngayon po, mayroong naglalagay ditong no. Halimbawa, particle no po dito sa gitna ng months at saka ng date. Rokugatsu no Toka. Ngayon, nilalagyan lang po siya ng no kapag ini-emphasize niya po yung kanyang adverb time or binibigyan ng diin. Pero kapag hindi naman po at sinasabi mo lang June 10, okay na po ito. Ngayon po, pagsasamahin po natin yung pattern 1, 3, at 4. Yung pattern 1, balikan po natin. Place ikimas. Example po, nihon ikimas. Pattern number 3, adverb time or kailan daw ikimas. Rainen ikimas. Ibig sabihin, next year pupunta. Pattern number 4, month, date. Month and date, adverb time din po to. Kaya lang may particle ni ikimas. Ichigatsu ni ikimas. Sa January po pupunta. Ngayon po, paano po natin siya pagsasama-samahin into one sentence? Alin po ba ang dapat katabi ni ikimas? Kasi mapapansin nyo po, ikimas ang dulo. Hindi lang po siya ikimas ha, pwede po siyang kimas din, pwedeng kairimas naman po yung maging verb po ninyo. Ngayon, ikimas lang po yung aking ginamit. Alin po ang dapat maging katabi ni ikimas? Si place po ba? Si adverb time po ba? Or si months po ba? Okay po. Kapag po sa ganitong sentence na po, ang lagi pong katabi ng ikimas ay yung place. Tapos po, ang katabi po niyan, di ba nag-place po kayo, ang nasa unahan po niyan, adverb of time. Tapos, saka nyo po isusunod kung mayroon po kayong month. Kalimitan po kasi yung 1 at 3 lang po ang nagsasama. Kapag 1 at 3 ang magkasama po, adverb time muna, bago place. Pero kung yung tatlo ang magkakasama, adverb time, month and date, at bago po yung place. Katulad po nito, pinagsama-sama ko po silang tatlo. Next year ng January, pupunta sa Japan or pupunta po sa Japan. Unahin po natin yung adverb of time po natin na next year. Ibig sabihin na next year ay Rainan. Tapos ang January po ay month, Ichigatsu. Ang January po ay mayroong particle ni. Tandaan nyo po, basta calendar, may particle ni. Tapos po, place, Japan, Nihon. Sa Nihon po, so sana po lahat po ng nanonood ng video ko makarating po sa Japan. Nihon, then ang particle po natin sa place ay particle e. Dahil next year pa po, ibig sabihin po ay present tense, ikimas. Basahin po natin. Rainen, ichigatsu ni nihon e ikimas. Ito po yung adverb time. Ito po yon. Susunundan ko po siya ng month. Nagkaroon po ako ng particle ni kasi calendar po ito.
Place ko po, particle e ng place ko ay sa. Ngayon po, mayroon pong naglalagay po uli dito ng particle no. Rainen no ichigatsu ni nihon e ikimasu kapag ini-emphasize po ninyo ang inyong adverb time. Actually, ito pong dalawa ay kailan. Adverb of time po yang dalawang yan. Ini-emphasize nyo or binibigyan ng diin yung panahon kung kailan. Ngayon po, pwede naman po siyang wala. Interrogative question po. Ang interrogative question na itsu, ang ibig sabihin po niya ay kailan. Wala po siyang particle. Tuloy-tuloy lang po siya sa sentence. Yung itsu po ay may dalawang lugar kung saan siya ilalagay. Una po, sa unahan ilalagay kapag may verb sa sentence. Paano nyo po malalaman na may verb? Ito po yung may mga mas, masen, mashta, masen, deshta. Tapos po, sa dulo naman, kapag walang verb sa sentence, doon siya sa hulihang part ilalagay. Yung verb po natin, may plain form po noon, pero hindi pa po siya cover ng ating pinag-aaralan. Kaya tandaan nyo lang po yung mas, masen, mashta at masen, deshta. Tapos po, tandaan din po natin, si itsu po ay general question po ng adverb of time. Ang itsu po ay general question po ng adverb time. Halimbawa, tinanong ka, kailan ka pupunta sa Japan? Pwede mong sabihin January, February. Pwede mong sabihin next year. Pwede mong sabihin na next month. Marami po kayong possible na pwedeng isagot. Kaya po, ang itsu po natin ay maraming gamit po siya sa ating adverb of time. Gamitin po natin yung itsu na interrogative. Una po yung mayroong verb sa sentence. Kailan ka pupunta sa Japan? So, ito po yung ating verb. So, ang ibig sabihin, yung kailan na itsu ay sa unahan part po natin ilalagay. Unahin po natin ang itsu. At ang sabi kanina, ang itsu ay walang particle, tuloy-tuloy lang sa sentence. Ngayon, pupunta sa Japan. Ito po, pupunta sa Japan. Mauna po yung place. Nihon. Yung sa ay particle e or ni. Pupunta ay ikimasu. Lagyan natin ang question marker pa rin na ka. Itsu, nihon e ikimasu ka? Kailan ka pupunta sa Japan? Ngayon, naandyan ang ating pananong. Dito po, ang sagot po ninyo, marami kayong option kung anong gusto nyo isagot. Month ba, date ba, or kung ano man po. Ngayon, halimbawa po ay next year ang punta natin sa Japan. Example lang po. Ang next year ay rainen. Rainen, ang adverb time ay walang particle. Ngayon, kung gusto mong direct answer, ikimasu na lang po ang inyong kukopyahin. Rainen, ikimasu. Pupunta, next year or next year, pupunta. Ngayon, kung ayaw mo naman pong mag-direct answer, pwede mo pong ito kopyahin na simula dito. Halimbawa, next year po ulit. Rainen, kunin natin ang nihon. Tapos particle e, ikimasu. Naging rainen, nihon e, ikimasu. Ibig sabihin po, next year, pupunta po sa Japan. Ngayon po, kapag halimbawa ang sagot nyo ay month. Halimbawa, sinabi mo ngayong December, Junigatsu. Number na lang po ang sinulat natin kasi maliit po talaga yung whiteboard natin. Particle ni. Nagkaroon tayo ng ni kasi ang December ay calendar, Junigatsu ni. Kopyahin po natin yung verb. Ikimasu. Naging Junigatsu ni ikimasu. Ibig sabihin, sa December po pupunta sa December. Ngayon, kung ayaw mo naman po mag-direct answer ulit, isulat nyo po Junigatsu ni nihon e ikimasu. Ngayon po, doon po tayo sa pangalawang gamit ng itsu. Saan part po siya ilalagay? Ito po yung sa part ng dulo kapag wala pong verb sa sentence. Kailan ang birthday mo? Wala po kayong nakikitang verb. So ngayon po, ang uunahin natin ay birthday. Ang birthday po sa Nihongo ay Tanjobi.
Tanjobi, wa. Particle ay po. Ang birthday ay kailan? Itsu desu ka. Dito na po siya sa dulo. Itsu desu ka? Tanjobi wa itsu desu ka? Ang birthday ay kailan po ba? Or kailan ang birthday mo? Ngayon, pwede nyo pong lagyan dito kapag kausap nyo yung tao, kaharap nyo, anata no. Pero, optional. Anata no tanjobi wa itsu desu ka? Ngayon po, nandito yung pananong, dyan po natin ilalagay ang ating sagot. Halimbawa, ang birthday mo ay December 25, Christmas. Juni gatsu 25, nijugo, nichi, desu. Juni gatsu, nijugo, nichi, desu. Dito po, wala na po siyang particle ni. Kasi wala naman pong verb ang dulo po. Na lang po kasi ito po. Wag na po kayo maglalagay ng ni. Katulad po nito, may ni. Ito may December, may ni. Kasi mayroon po siyang verb. Ito po, kahit ito po ay calendar din, wala pong ni. Kasi wala pong verb po. Na lang po kasi yung kanyang dulo. Wala na pong i-connect na sentence doon kay particle. Okay, anata no tanjobi wa itsu desu ka? Lagyan nyo lang po yung birthday po ninyo dyan. Pattern number 5 na po tayo. Ang pattern 5 po natin ay yung kasama. Pwede po siyang tao or animal. Particle to, ikimas, kimas, kairimas. Ikimas pa rin is to go. Kimas is to come. Kairimas is to go home. Example po tayo. Pupunta kasama ang kaibigan. So, mauna po yung kasama. Kaibigan po sa Nihongo ay tomodachi. Tomodachi po. Tomodachi. Tomodachi, ang kasama mo, lagyan nyo po ng particle to. Tomodachi to, pupunta pa lang po kayo, kaya present tense, ikimas. Tomodachi to, ikimas. Pag tinanong ka, sino kasama mo? Tomodachi to, ikimas. Next, umuwi kasama ang aso. Yung umuwi po ay naka-past tense. Yung aso po sa Nihongo, aso ay inu. Inu, particle to, umuwi po ay kairimas, kaya lang naka-past tense, umuwi, magiging kairimashita. Inu to kairimashita. Halimbawa, tinanong ka, sino kasama mo umuwi? Kasama ko yung aso ko. Inu to kairimashita. Interrogative question po tayo, doon po sa kasama. To, ikimas, kimas, kairimas. Basahin po natin. Darito, ikimas ka. Ang ibig sabihin po, sino ang kasama mong pupunta? Ngayon po, halimbawa, ang kasama mo ay kaibigan, tomodachi, kopyahin po yung to, at yung verb na ikimas. Tomodachi to, ikimas. Ang ibig sabihin po, pupunta kasama ang kaibigan. Ito po yung Tagalog meaning. Ngayon po, halimbawa, wala ka pong kasamang pupunta, mag-isa ka lang. Ang sasabihin mo po ay, hitori de ikimas. Ibig sabihin po, mag-isa pong pupunta or mag-isang pupunta. Ngayon po, dahil wala ka pong kasama, hindi ka po gagamit ng particle to. Ito na po mismo, hitori de ikimas. Or kapag mag-isang uuwi, sabihin mo po, hitori de kairimas. Past tense tayo dito kay kimashita. Halimbawa, mag-isa po akong dumating. Hitori de kimashita. Punta po tayo dito. Ito po, nilagyan ko lang po ng place, yung nandito. Darito, nihon e ikimasu ka? Sino ang kasama mong pupunta sa Japan? Ngayon po, halimbawa, ang kasama mo ay si Jonah. Tanggalin ang darito, lagay yung answer. Jonah santo ikimasu. Ibig sabihin po, pupunta kasama po si Jonah. Kapag direct answer po. Ngayon, kapag ayaw mong mag-direct at gusto mong kopyahin po, dari, tanggalin shoot po yung sagot. Jonah sang to, kopya yung nihon, ikimas. Ang ibig sabihin po, pupunta po sa Japan kasama si Jonah. Ngayon po, kapag ikaw po ay mag-isa ulit at wala kang kasama, sasabihin mo lang, hitori de ikimas. Mag-isa pong pupunta. Ito po yung meaning din. Wala rin pong particle to kasi wala ka pong kasama. Ang nilagay ko lang po dito, nilagyan ko lang po ito ng place. Ito po kasi walang place. Mauna po yung tao, bago po yung place or yung kasama po, bago po yung
place po. Pattern number 7 po tayo. Ang pattern number 7 po natin ay sasakyan de, ikimas, kimas, kairimas. Yung particle de po natin, ilalagay po natin siya sa sasakyan. Ang mga halimbawa po ng sasakyan natin ay bus, basu, taxi, takushi, train, densha, airplane, hikoki. Ngayon po gamitin po natin sila sa example. Basu de ikimas. Ibig sabihin po, pupunta ng nakabus or pupunta sakay ng bus. Alin man po sa dalawa ang inyong translation. Next po, takushi de kairimashita. Takushi de kairimashita. Ibig sabihin, umuwi sakay ng taxi or umuwi ng nakataksi. Next po, densha de kimashita. Ibig sabihin, pumunta ng nakatrain. Next, hikoki de ikimasu. Ibig sabihin po, pupunta ng naka-airplane or sakay ng plane. Paano naman po kapag ikaw po ay walang sinakyan, naglakad ka lang? On foot po. Ang sasabihin nyo lang ay aroite ikimasu. Wala na po siyang particle de po dito. Aroite ikimasu. Ibig sabihin, maglalakad papunta. Or sinabi mong aroite kairimasu. Ibig sabihin ito, maglalakad pauwi. Halimbawa, past tense, aroite kimashita. Ito pong kimas. Aroite kimashita. Dumating ng naglakad. Naglakad ka lang po nung dumating ka. Interrogative question po tayo. Ang pananong po natin sa sasakyan ay nande. Ngayon po, ang nande ay may isa pa pong meaning. Bakit? Ngayon po, ang gagamitin po nating pananong sa sasakyan ay nanide. Sa libro po nyo, nande po ang mga nakasulat po dyan. Pero po, sa bagong pagtuturo or sa pagtuturo ngayon, sa pag-aaral po, ang pinagagamit po ay nanide. Para po maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng bakit or sa pananong sa sasakyan. Kaya po, nanide po ang ating gagamitin. Pero po, inuulit ko, ang libro po ninyo, ang nakasulat ay nande pa po. Pero yung ibang libro, naka-nanide na po siya. Punta po tayo dito sa example. Nanide, ikimas ka. Ibig sabihin, anong sasakyan mo papunta? Halimbawa, bus ang sasakyan mo, basu de ikimas. Ibig sabihin, pupunta ng nakabas. Kapag ikaw po ay wala namang pupuntahan, sasabihin mo lang po, aroite ikimasu. Hindi mo na kailangan lagyan ng particle de kasi hindi ka naman po gumamit ng sasakyan. Naglakad ka lang naman po or maglalakad ka lang naman po. Next po, nani de kaisha e ikimasu ka. Ang pagkakaiba po nito doon sa taas, nilagyan ko lang po siya ng place, yung company po. Halimbawa po, ang sasakyan natin ay bus pa rin. Basu de ikimasu. Direct answer po. Pupunta sakay ng bus. Ngayon po, kung ayaw nyo pong mag-direct answer, ang sasabihin po ninyo ay basu de kaisha e ikimasu. Ibig sabihin po, sakay ng bus, pupunta po sa company. Sentence pattern number 8 po tayo. Ang pattern number 8 po natin ay pinagsama-sama po uli natin yung mga previous sentence pattern po natin. Adverb time, wala pong particle, maliban na lang po kung magkaroon po siya ng calendar, yung month and date, of course, magkakaroon po tayo ng particle ni. Kasama to, sasakyan de, place e, ikimas, kimas, at kairimas. Ito pong nakalagay na example po dito, basahin po natin. Last week, kasama ang kaibigan, pumunta sa SM ng nakataksi or sakay ng taxi. Base po sa pagkakasunod-sunod sa taas na pattern, translate po natin ito. Adverb time, kailan, senshu. Kasama, tomodachi, particle, to, sasakyan, taxi, or taxi. Tapos particle de, place, SM, tapos yung particle e, at ikimashita. Kasi po, last week, ibig sabihin po, past tense na. Kaya, ang kinalabasan ay, senshu, tomodachi to, takushi de, SME, ikimashita. Next po, next year, mag-isang uuwi sa bansa, sakay ng airplane or
ng naka-airplane. Kailan daw? Adverb time ay reinen, next year. Kasama, wala kang kasama kasi sabi mo mag-isa, kaya hitoride. Kaya hindi tayo naglagay ng particle to po dito kasi mag-isa ka lang po. Next po, hikoki, sasakyan mo, particle de po sa sasakyan. Next po, place, kuni, and then the particle e. At ang ating verb po ay kairimas lang kasi po next year kaya naka-mas form. Uuwi po is kairimas. Basahin po natin. Rainen, hitori de, hikoki de, kuni e kairimas. Another example po tayo. Gagamit po tayo ng ilang mga particle sa lesson 4 at syempre yung ating lesson 5. Araw-araw mula bahay hanggang company naglalakad papunta. Lagi po natin uunahin yung adverb time. Kung may tao, ilagay na lang po natin dito. Translate po natin. Mainichi, uchikara, kaisha made, aroite, ikimas. Yung kara po at made sa lesson 4, ginamit po natin siya sa time at saka sa adverb time. Halimbawa, yung time mula alas 8 hanggang alas 5. Yung adverb time naman mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayon po, yung kara po, marami pa po siyang pinagagamitang mga noun. Halimbawa po, katulad nito, mula bahay hanggang company. Tapos po, mula loob hanggang labas. Sa place naman po, mula Alabang hanggang Cubao or mula Pilipinas hanggang Japan. Kung paano po natin gamitin yung mula at hanggang sa Tagalog, ganun din po yung kara at made. Pareho lang po siya. Tapos po, punta ako dito kay Aroite. Si Aroite po ay wala na pong particle de kasi wala naman po akong sinakyan or sasakyan. Mauna lang po sa unahan dito yung kara at made. Bago po natin ilalagay yung Aroite. Kahit po place po ito, sa unahan po natin sila ilalagay. Okay po, punta po tayo dito sa baba. Kagabi, alas 9, nakauwi ng bahay, sakay ng taxi or ng naka-taxi. Ang ating adverb time ay kagabi, nang ibig sabihin sa Nihongo ay kinonoban. Tapos, alas 9, kuji. Yung kuji po natin na time sa lesson 4, laging may particle ni. Kaya may ni po tayo dito. Next po, sasakyan, takushi. Particle ng sasakyan ay de at place, uchi. Particle e, then kairimashita. Mauna po yung adverb time, at saka yung vehicle, place, at yung verb po natin. Yun po ang ating pagkakasunod-sunod. Basahin po natin. Kinono bang kuji ni takushi de uchi e kairimashita. Ngayon, kung gusto mong lagyan po ng sino wa, watashi wa kinonoban, or kinonoban watashi wa, pwede po kasi magkabaligtad ang adverb time at ang tao. Ngayon, kung gusto mo pong lagyan ng kasama, nasa sa inyo na po yun. Balik po ako dito. Lagyan po natin ng kasama. Kunwari, mainichi, tapos tomodachi to, uchikara, kaisha made, aroite, ikimasu. Maraming salamat po sa pag-aaral nyo po ng Lesson 5 at sa mga previous lesson po. Manatili po tayong ligtas at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon dahil po sa ating bansa ay pataas ng pataas po ang pagkakaroon po ng COVID-19. Nagpapasalamat din po ako sa lahat po ng mga nag-subscribe po sa aking channel. Thank you po sa inyong lahat at God bless you po sa inyo. Maraming salamat po. Sana po yung pong hindi pa nagsasubscribe at nag-aaral po, sana po may subscribe niyo po ako. Thank you po. At sa mga hindi pa po pumupunta sa Japan at gusto niyo pong magkaroon ng idea kung ano po ang Japan, pwede niyo pong puntahan sa YouTube ang Kohai Vlogs Japan. Isa po ito sa mga estudyante po namin na nasa Japan po at nagtatrabaho para magkaroon po kayo ng idea ano po ang Japan. Maraming salamat po sa magsasubscribe po sa kanya. Thank you po. God bless you po sa inyong lahat.